Gabi. Sa tuwing sasapit ang gabi, tila lumulubog ang kalawakan sa isang bangin. Naalala ko ang gabing nagmaneho ako sa isang lugar na hindi pa gustong puntahan ng sinuman sa buhay ko. Isang lugar na matatawag ko lang ang tindahan ng mga kaluluwa. Huminto ang sasakyan sa harap ng isang lumang grocery store, tahimik na nakatayo sa dilim. Isang mahinang kumikislap na karatula ang nagsasabing grocery store, ngunit may mali, kakaibang kumikislap ang ilaw. Ito ay 10 oras 30 minuto ng gabi, isang late hour na walang nakikita, ako lang at ang malamig na hangin. This store seemed out of this world. I don't know why I decided to come here, but when I saw the job posting for us $50 an hour, I thought I could do anything. Even if it means going to hell, it's fine. Huminto ang sasakyan, namatay ang makina, lumabas si Alex sa sasakyan. Malamig ang hangin, may kakaibang metal na amoy, parang luma, parang amoy ng mga bagay na nakalimutan. Ngunit noong pumasok ako, ang atmosphere na ito iba ito. Hindi ito isang normal na tindahan. Una sa lahat, kumikislap ang ilaw. Hindi ang dim light ng sirang electric light, kundi ang liwanag na parang may sinusubukang itago ang hindi dapat makita. Isang kuha ni Alex na nakatayo sa harap ng tindahan. Ang mga ilaw na kumikislap ay patuloy na lumilikha ng mga multo sa lupa. Ang tindahan ay walang laman, ngunit ang madilim na kapaligiran ay nagpaparamdam sa kanya na parang may nanonood. Pagtingin ko sa bintana, hindi ko makita ang refleksyon ko. Walang sasakyan, walang ilaw mula sa mga headline. Itim na void lang, parang black hole na nilalamon lahat. And I started to wonder, anong ginagawa ko dito? Isang shot sa loob ng tindahan. Masyadong perpekto ang pagkakaayos ng mga estante. Kumikinang ang malamig na neon light sa mga estanteng puno ng mga produkto, wala ni isang tao. Tahimik ang tunog, tanging tunog lamang ng malamig na pamaypay at paghinga ni Alex. Isang matangkad, manipis na figura, nakasuot ng itim, ang nakatayo sa likod ng counter. And then see him. Emmer Grimm. He is not like normal person. His skin is stretched, maputla na parang walang buhay. His eyes is black, deep breathing, as if looking into me into things I didn't want to remember. Baril kay Alex na papalapit kay Emmer Grimm. Sa kabila ng dim lighting, maaliwalas, malamig, walang emosyon ang mukha ni Emmer Grimm. Inabot niya kay Alex ang isang lumang papel, walang emosyon ang boses. Boses ni Emmer Grimm sa alaala. Basahin mo. Sundin mo. Kung hindi, ang tindahang ito ay aalisin lahat. Mga panuntunan. Ang mga salita ay umalingaw sa aking ulo, malamig at matalas na parang kutsilyo. Basahin ito bago magnegatibo 12. 12 ang mga salitang iyon ay hindi ordinaryong mga patakaran. May hawak silang isang bagay na mapanganib. At ako, sa lahat ng aking pagkabalisa, ay inilagay ang piraso ng papel sa aking bulsa. Tiyak na ilang kakaibang mga patakaran lamang mula sa isang kakaibang tindahan. Isang kuha ni Alex na nakaupo mag-isa sa isang maliit na opisina, binuklat ang papel. Nagsisimulang lumitaw ang kakaibang mga patakaran. Kung magtanong ang isang customer tungkol sa itim na pinto, sabihin nakalock ito at umalis. Kung makarinig ka ng tawanan mula sa aisle siyang, takpan ang iyong mga tainga at bilangin hanggang 1-0. Tumayo ng eksaktong 1 minuto sa 2 oras 22 minuto diyan. Ngunit pagkatapos, habang binabasa ko ang mga patakaran, naramdaman kong parang may naghihintay na magkamali ako. Isang maling galaw at matatapos na ang lahat. At nang ang orasan sa dingding ay 10 oras 45 minuto na. Alam kong may 7 oras pa ako.
Ang kuha ay pumutol sa nakakatakot na mga kuha ng tindahan, hindi maipaliwanag na mga anino, mas maliwanag na kumikislap na mga ilaw, tawa na umaalingaw mula sa walang laman na mga pasilyo. Isang malabong figura ang dumaan sa anggulo ng kamera. Ang mundong ito ay hindi isang lugar na maaari kong lisanin. At habang sinusunod ko ang mga patakaran, mas nararamdaman kong nahuli ako sa isang larong hindi ko mapanalunan. Ang tindahan ito ay hindi lamang isang lugar na pinagtatrabahuhan ko. Ito ay isang bitad. Final shot, tumitingin si Alex sa orasan. Bumagal ang oras, unti-unting tumitirik ang orasan, lumalakas ang hangin. At kapag ang orasan ay 2 oras 22 minuto, nakatayo ako, naghihintay. Naghihintay ng isang bagay na hindi ko maintindihan. Aerial shot ng isang desyerto na lungsod, madilim na mga streetlight na nagniningning sa mga walang laman na kalye. Ang musika ay madilim, mabagal, lumilikha ng isang pakiramdam ng lamig at kalungkutan. Naranasan mo na bang mag-isa sa mundong ito? Pakiramdam mo ay isa ka lamang maliit na butil ng buhangin sa malawak na disyerto, walang magawa sa harap ng mga unos ng buhay. Ganyan ako noon, hanggang sa napagtanto ko na hindi lahat sa atin ay mapipili kung paano mamuhay. Minsan, kaya mo lang tanggapin. Minamaneho ni Alex ang kanyang lumang kotse sa mga walang laman na kalye. Ang mga ilaw ng sasakyan ay nagbibigay liwanag sa hindi pamilyar na mga kalsada. Ang bawat ilaw trapiko ay isang solong maliwanag na lugar sa kadiliman. And while life isn't always what you think it is. I'm not the stranger in this life, but no one will remember me when I'm gone. Alex lang ako. At matagal na akong namumuhay sa dilim. At ang dilim na iyon ang sakit ng kapatid kong si Sean. Ang eksena ay lumipat sa ospital. Si Sean ay nakahiga sa isang hospital bed. Ang kanyang mukha ay maputla. Ang mga tubo ay nakakabit sa kanyang katawan. Ang tunog ng mga makina ay patuloy na dumudugo, na lumilikha ng isang pakiramdam ng tensyon at kawalan ng pag-asa. Sean, he was everything to me. That name is associated with my most beautiful memories. But now, when I look at him, I only see a fragile figure, a child slowly fade away from me. The hospital bills have forced me into a corner, like invisible walls that squeeze me every day. Wala na akong magagawa kundi panoorin siya araw-araw, oras-oras na wala ng pag-asa, ng hihina. Isang kuha ni Alex na nakatingin sa kanyang telepono, isang notification ang lumalabas sa screen. Ito ay isang job posting mula sa isang grocery store na nagbabayad ng $50 kada oras para sa isang night shift. Ang liwanag mula sa screen ay kumikinan sa kanyang mukha, isang pakiramdam ng pag-asa na nagniningning sa kanyang mga mata. At pagkatapos, tulad ng salamangka, nakakakuha ako ng isang pag-post ng trabaho mula sa isang tindahan ng grocery. Kailangan nila ng isang taong magtrabaho sa night shift. $50 sa isang oras. Ito ay isang pagkakataon para sa akin na kumita ng pera upang suportahan siya. Wala akong pagpipilian. Kahit na ano, kailangan kong gawin ito. Lumabas si Alex ng bahay, isinara ang pinto at lumabas. Tahimik ang espasyo, desyerto, ngunit may kislap ng pag-asa sa kanya. Nagmaneho si Alex papunta sa kalye, patungo sa tindahan. Ang desyerto na kalsada ay nagdaragdag sa tensyon. So, decided to take the job. Walang nakakaalam sa family kung saan ako pupunta, walang kailangang makaalam. Parang panaginip lang ang lahat. Isang kakaibang panaginip na ayaw kong magising. Dumating si Alex sa grocery store. Tahimik na lumitaw ang tindahan, nakatayo sa dilim na parang isang haunted house. Ang mga ilaw mula sa mga neon sign ay patuloy na kumikislap, na lumilikha ng mga kakaibang multo sa lupa.
Walang sumasalamin sa mga bintana, parang may di nakikitang puwersa na humaharang sa lahat upang hindi makita. Pero pagdating ko doon, mali ang pakiramdam. Mula sa mga kumikislap na neon lights hanggang sa mga bintanang walang sumasalamin. Isang normal na grocery store. O may naghihintay ba sa akin? Nakatayo si Alex sa labas ng tindahan. Lumilikha ng kakaibang anino ang mga kumikislap na ilaw mula sa karatula. Tumingin siya sa bintana, isang itim na kawalan lamang ang nakikita, hindi sumasalamin sa kanyang figura. Yung mga bintana wala silang naaninan. Walang sasakyan, wala ako. Kadiliman lang. Nagsimulang lumitaw sa paningin ko ang mga kakaibang senyales, parang may nakakubli sa espasyong ito. Pero hindi na ako makabalik. Kailangan kong magtrabaho, kailangan kong kumita. Pumasok si Alex sa tindahan, bumukas ang automatic door na may kakaibang tunog, parang buntong hininga. Tahimik ang buong espasyo sa loob ng tindahan, tanging ang mga neon lights lang ang sumisigaw, ang malamig na tunog. And when I walk in, I don't feel like myself anymore. This store, it wasn't like what I imagined. Everything was too perfect, arranged to the point of being scary. Every shelf is shiny na parang nililinis kada minuto. Pero walang tao. Walang tunog. Ako lang at itong mga kakaibang bagay. Tumingin si Alex sa paligid, ang mga estante ay puno ng mga produkto, ngunit walang tao. Puro beep ng aircon at paghinga ni Alex sa malamig na lugar. Ang mga neon lights ay patuloy na kumikislap, na lumilikha ng isang nakakaaliw na kapaligiran. This is not normal grocery store. And I knew it the moment I walked in. Something was wrong. The rules I would have to follow, the strange things I had never knew, it all started here. Gabi na, pumasok si Alex sa checkout counter ng tindahan. Walang laman ang paligid, walang nakikita, tanging ang beep lang ng mga electronic device at ang mahina, kumikislap na mga ilaw ng neon. Kakaiba ang atmosphere sa store. It was unlike any place I'd ever been. Everything was too perfect, too quiet. Pero feeling ko parang may nakatingin sa akin. Tumingin ako sa paligid, tapos nakita ko siya. Si Emmer Grimm, isang matangkad, payat, maputlang lalaki, ay nakatayo sa likod ng counter. Ang kanyang malalim na itim na mga mata ay nakatitig kay Alex na parang tumitingin sa kanyang kaluluwa. Hindi siya umiti, walang sinabi, nakatayo lang doon na may malamig na tingin. Tumayo siya, hindi gumagalaw, walang sinasabi. Para siyang parte ng lugar na ito, parang buhay na multo. Pakiramdam ko hinihintay niya ako. Hindi siya tulad ng iba, hindi tulad ng kahit sinong nakilala ko. Siya parang matagal nang nag-i-exist dito. Umakyat si Alex sa counter, hindi umimik si Emmer Grimm, inabot lang niya at inabot kay Alex ang isang dilaw, kulubot, lumang papel. Hindi pa rin niya inaalis ang tingin kay Alex. Liller Grimm sa memorya, malamig na boses. Ito ang mga patakaran sa tindahan. Basahin mong mabuti, sundin mo. Kung hindi, ikaw ay maaangkin. Yun ang mga unang salita na sinabi niya sa akin. Claimed. A word that sounded like something out of a ghost story. Kinuha ko sa kanya ang papel, nanlamig at naninigas ang mga kamay ko. Lalong lumakas ang kabog ng puso ko, pero hindi ako makaalis. Kailangan kong magtrabaho para kumita si Sean, wala nang ibang choice. Umupo si Alex, nasa kamay niya ang dilaw na papel. Dahil sa dim light, malabo ang mga salita sa papel, mahirap basahin. Sinimulan niyang basahin ang bawat linya, at unti-unting lumitaw ang mga kakaibang panuntunan. Alex, binabasa ang mga patakaran sa kanyang ulo.
Kung magtanong ang isang customer tungkol sa itim na pinto, sabihin nakalock ito at umalis. Kung makarinig ka ng tawa mula sa ISO siyam, takpan mo ang iyong tenga at bilangin hanggang 1-0. Tumayo ng 1 minuto sa 2 oras 22 minuto yan. Kung may lalapit sa iyo, huwag mong tingnan sa mata. Kung hindi, makikita ka. Ang mga patakarang ito ay kakaiba. Wala silang katuturan. Bakit kapag nakarinig ka ng tawa, bakit ka tumitigil? At ang itim na pinto, ano ang itim na pinto? Tumingala si Alex, nakitang nakatayo pa rin doon si Airgrim, hindi kumikibo, parang multo. Hindi umalis ang kanyang mga mata kay Alex, ngunit hindi siya umimik. Nakatayo lang siya, pinapanood ako na parang naghihintay na magkamali ako. Pero hindi ako makaalis. Ngayong gabi ang unang shift ko. At kahit gaano ako kabagabag sa pakiramdam, alam kong hindi ako makakaalis. Bumalik si Alex sa trabaho, sinusubukang tumuon sa mga estante. Bawat ingay sa tindahan ay parang kakaiba. Ang mga neon lights ay nagsimulang kumislap ng mas malakas, na para bang pinagmumultuhan siya. Sinubukan niyang magtrabaho, ngunit ang mga tingin mula sa mga estante ay nakakaramdam siya ng kaba. Lumipas ang oras, pero mas naging kakaiba ang atmosphere sa tindahan. Parang may nakatitig sa akin. Sa tuwing lumilingon ako, nakikita ko ang mga mata ni Airgrim, hindi nagbabago, malamig. Parang hinihintay niya akong magkamali. May biglang sumulpot na customer sa tindahan. Nakasuot siya ng itim, malabo ang mukha at kakaiba ang lakad niya. Nakaramdam ng lamig si Alex sa kanyang gulugod. Huminto ang customer sa harap ng itim na pinto, tinitigan ito ng kakaibang tingin. Yung customer na yon, hindi ko maaninag ang mukha niya pero may kakaiba akong naramdaman. Tumayo siya sa harap ng itim na pinto, nakatutok ang mga mata niya dito. Naalala ko tuloy yung rule na, if a customer asks about the black door, say it's locked and leave. Lumapit si Alex sa customer, nanginginig ang boses. Alex, sinusubukang manatiling kalmado. Pasensya na, nakalock ang pinto. Hindi ka pwedeng pumasok doon. Walang sinabi ang customer, umiti lang siya ng kakaiba at naglakad palayo. Kakaiba ang eksena, parang may nabawasan na pakiramdam habang naglalakad palabas ng tindahan ang customer. And that was the first time I felt something supernatural in this store. Bakit ganyan ang ngiti ng customer? Bakit gusto ni Airgrim na sundin ko ang kakaibang rules na ito? Hindi ko alam. Pero isang bagay ang sigurado ako. Nadala ako sa isang laro na hindi ko matatakasan. Bumalik si Alex sa counter, nakatayo pa rin si Airgrim, walang sinasabi. Napatingin si Alex sa orasan, dahan-dahang lumilipas ang oras. Lalong naging tense ang pakiramdam. At parang nasa ilalim ng kontrol, sinimulan kong sundin ang bawat panuntunan. Nagsimulang mangyari ang mga kakaibang pangyayari. Ang itim na pinto ay hindi lamang isang pintuan, kundi isang pasukan sa ibang mundo. At ang pagtawa hindi ito tao. Biglang kumislap ang ilaw, tila madilim na kumikinang ang itim na pinto. Nag-isa si Alex sa tindahan. Binalot ng katahimikan ng lahat, ngunit naramdaman niyang may paparating na. Lalong naging kakaiba ang bawat alituntunin. At ako, may pagpatuloy ko lang patuloy na humakbang sa mundong hindi ko inaasahan. Ang mga neon na ilaw sa tindahan ay kumikislap, ang malamig na liwanag ay sumasalamin sa mga istante na puno ng mga produkto. Ang bawat istante ay maayos na nakaayos, imposibleng perpekto. Ang tanging tunog ay tahimik, ang tanging tunog ay ang mga yapak ni Alex na umaalinaw sa malawak na espasyo. Something's wrong.
This store is unlike any other I've ever seen. Everything is too perfect. Every shelf, every box are arranged as if they were displayed in a museum, not grocery store. Sobrang tahimik ng lahat dito, para akong nabubuhay sa kakaibang panaginip. Naglakad si Alex sa mga pasilyo, huminto sa harap ng bawat istante, nakatingin sa perpektong pagkakaayos ng mga produkto. Ang mga ilaw ng neon ay kumikinang, na nagdulot ng kakaibang anino sa mga istante. Every product, every shelf, everything was so perfect. Pero ang weird, hindi ko naramdaman na nasa grocery store ako. Lahat ng ito parang itinanghal na exhibition. May nakita akong milk carton na bahagyang tumagilid sa shelf, pero hindi ko maisip kung bakit nandoon. Bawat detalye ay mali. Huminto si Alex at tumingin sa isang karton ng gatas sa estante. Bahagyang tumagilid ang karton, ngunit sa paglapit niya ay bumalik agad ito sa orihinal nitong posisyon. Kumunot ang noo niya, lumaki ang pagkabalisa niya. And then, something strange started happening. Objects, they moved for no reason. I saw the milk carton tilted unnaturally, and then suddenly, it was upright again na parang walang nangyari. I couldn't explain it, it was so unreal. Naglakad si Alex sa mga desyerto na pasilyo, ang mga estante ay sumasalamin sa kanyang refleksyon sa salamin. Pero nang lumingon siya, hindi siya ang refleksyon sa salamin. Ito ay isang anino, ngunit hindi siya. Ako. Humarap ako sa salamin at nakita ko ang refleksyon ko. Pero hindi ako yon. Hindi ako. May nakatayong figura doon, nakatingin sa akin, pero hindi ako. Mabilis akong lumingon, pero nang tumingin ulit ako sa salamin, wala na. Kumakabog ang puso ko. Ano? Yun! Isang kakaibang anyo ang lumitaw sa salamin, ngunit nang lumingon si Alex ay wala namang tao. Ang kadiliman lang ng tindahan at ang beep ng mga electronic device. Walang tao. Walang anino. Pero alam kong wala akong nakikitang mga bagay. May nakatingin sa akin. Nagpatuloy si Alex sa ibang lugar ng tindahan, at biglang umalingaw ang tawa mula sa isang desyerto na lugar. Nakakatakot na umalingaw ang tawa, na para bang may nagbibiro sa kanya. Then, I heard laughter. It came from somewhere in the vacant aisles. A high, sweet, dark laugh. It could not be. I can't stand here forever. I have to do something. Kailangan kong alamin kung ano ang nangyayari. Mabilis na naglakad si Alex patungo sa tawanan, ang mga neon na ilaw na nagliliwanag sa mga estante na naghahagis ng nakakatakot na anino. Napahinto siya nang makita ang isang estranghero na nakatayo sa harap ng mga mansanas. Walang mga mata ang customer na ito, dalawang blangkong espasyo lang sa kanyang mukha. Isang customer. Isang estranghero ang nakatayo doon. Pero nang tumingin ako sa kanya, hindi ako makapaniwala sa mga mata ko. Wala siyang mata. Isang itim na laman lang. Tumingin siya sa akin, hindi ng mata kundi ng mas nakakatakot. Dahan-dahang lumingon ang estranghero at tumingin kay Alex. Hindi siya umimik, inilahad lang niya ang kamay niya at humingi ng mansanas. Walang salita, kakaibang galaw lang. Boses ng customer, walang emosyon, guwang na boses. Bigyan mo ako ng mansanas. Alex, humihinal. Hindi ko alam ang gagawin ko. Hindi ako makagalaw, nakatayo lang ako at nakatingin sa kanya. Isang customer na walang mata, humihingi ng mansanas, hindi ito maaaring totoo. This isn't the world I know. This is a nightmare. Tahimik na kinuha ni Alex ang mansanas at iniabot sa customer. Kinuha niya ito, umiti ng kakaiba, saka tumalikod ng walang sabi-sabi.
Unti-unting nawawala ang figura ng customer sa madilim na espasyo ng tindahan. Kinuha niya ang mansanas nang hindi na nagsalita pa, saka nawala sa dilim. Kaya lang, hindi siya tao. Hindi siya tao. Hindi ko alam kung anong ginawa ko, pero naramdaman ko ang lamig ng kamay ko na kumalat sa katawan ko. Tumingin si Alex sa paligid ng tindahan. Muling tumahimik ang lahat, ngunit hindi niya maalis ang pakiramdam na may nakamasid sa kanya mula sa malayo. Ang nakakatakot na tawa ay umalingaw pa rin sa kung saan, isang paalala na hindi siya nag-iisa. Hindi na mahalaga ang oras. Ang espasyo sa tindahang ito ay tila walang sinusunod na mga alituntunin. Kakaibang fenomena ang patuloy na nangyayari at ako. Kaya ko lang magpatuloy. Pumunta sa mundong walang paliwanag. Sa bawat hakbang, pakiramdam ko ay hinihila ako sa napakalalim na hukay. At marahil hindi na ako makakalabas. Patuloy na kumikislap ang mga neon lights ng tindahan na nagdulot ng kakaibang anino sa makintab na sahig. Naglakad si Alex sa mga bakanting istante. Tumatakbo pa rin ang kanyang isip sa mga kakaibang alituntunin na ibinigay sa kanya ni Grimm. Ang musika ay madilim at dumadagundong na lumilikha ng isang pakiramdam ng pag-ibting. Noong unang araw na nagsimula akong magtrabaho dito, akala ko ibang trabaho na lang. Pero hindi pala. This store is not a normal store. It's like a trap and I'm the prey. This thing I call night work is a game I can't win. Hinahalungkat ni Alex ang mga dokumento at papel sa kanyang mesa. Nakahanap siya ng luma, sira-sirang notebook na puno ng hindi malinaw na impormasyon tungkol sa tindahan at sa mga dating empleyado nito. Habang tinitignan ko ang mga lumang notebook na ito, may napansin akong kakaiba. Ang tindahan ito ay higit pa sa isang lugar para mamili. Ito may madilim na nakaraan na walang gustong pag-usapan. May nabasa akong entry sa isa sa mga notebook. May nangyaring patayan sa malapit na kalye, maraming taon na ang nakalilipas. Ang mga taong pinatay hindi makamove on ang kaluluwa nila. Nakulong sila rito. Ang footage ay nagbawas sa pagitan ng kasalukuyan at nakaraan. Isang desyerto, sira-sira na kalye. Malabong larawan ng mga taong pinatay, umaagos ang dugo, at hindi nakikitang mga multo na umaalingaw-ngaw sa hangin. Biglang bumalik ang eksena sa kasalukuyan, kung saan binuklat ni Alex ang mga pahina ng notebook. Yung mga espiritu hindi sila umaalis. Nakulong sila. At itong tindahan parang ang lugar na nagpapakain sa mga espiritong yan. Pinahihirapan sila, nakakapit sa lugar na to, parang sakit na hindi mapapagaling. Tumayo si Alex at tumingin sa paligid ng tindahan, pakiramdam niya ay may nakatingin sa kanya. Ang mga ilaw ng neon ay tila mas nakakatakot, at ang mga bulong mula sa mga desyerto na lugar ay nagiging mas malinaw. Siguro isa ako sa mga mapalad, ngunit paano ang mga espiritong iyon? Sila ay gumagala sa kadiliman na ito, na nakulong sa isang lugar na hindi ko matatakasan. Napagtanto ko na ang tindahang ito ay higit pa sa isang lugar para sa trabaho. Ito ay isang bitat. At kung hindi ako sumunod sa mga patakaran, ako magiging isa ako sa kanila. Bumalik si Alex sa counter, kung saan tahimik na nakatayo si Grimm. Ang maitim niyang mga mata ay nakatitig kay Alex. Naging mabigat ang hangin at naramdaman ni Alex na parang may di nakikitang puwersa na dumaan sa kanya. At napagtanto ko na hindi lang ako, kundi lahat ng pumunta rito ay biktima. Ang isang kaluluwa ay aangkin kung hindi nila susundin ang mga alituntuning ito. Ano ang dapat kong gawin? Dapat kong sundin.
Ngunit magkakaroon ba ako ng sapat na oras upang makatakas? Nakatanggap ng kakaibang sulat si Alex. Ang sulat ay ipinadala ni Elias. Binuksan niya ito, at ang mga salita sa liham ay tila isinulat sa kanya matagal na ang nakalipas, na nagpapaalala sa kanya ng mga kakaibang tuntunin at ang presyo na babayaran. Nang matanggap ko ang liham na ito, halos hindi ako makapaniwala. Mula iyon sa isang lalaking nagngangalang Elias. Isang dating empleyado ng tindahan. Isinulat niya yon, kung hindi ako nakatakas ng 5 magiging nakulong akong kaluluwa rito, tulad ng mga nauna sa akin. At ang mga patakaran lahat sila ay bahagi ng isang madilim na ritual na hindi ko maintindihan. Ang mga salita sa liham ay malinaw na lumitaw, ang tindahang ito ay nagpapakain sa mga kaluluwa sa pagdurusa. Kung hindi ka makakatakas ng 5 magiging bahagi ka nito. Ang mga patakaran ay isang bitag lamang. Tumakbo ka kung kaya mo. The rules. I followed them, thinking they were harmless instructions. Pero hindi pala. Every rule, every action in this store was part of a dark ritual na hindi ko maintindihan. We were all sheep being led to the slaughterhouse. And if I didn't get out in time, I'd be next. Si Alex ay nakatayo sa gitna ng tindahan, tumingin sa paligid na may pakiramdam ng kawalan ng pag-asa. Ang mga walang laman na estante ay tila hindi na mga lugar para sa pagbebenta ng mga bagay, ngunit mga lugar para sa paghawak ng mga kaluluwa. Parang isang madilim na loob na walang paraan palabas. I can feel the change in the air. This store, it's not just a place to buy things. It's a place to imprison souls, a place that feeding suffering, despair. And I'm part of this deadly game. What do I do now? How do I get out? Tumingin si Alex sa orasan, lumilipas ang oras, segundo, minuto. Ang mga ilaw sa tindahan ay nagsimulang lumabo, at ang hangin ay tila lalong naninigip. Ang orasan sa dingding ay 2 oras 45 minuto 10, 1 oras lang hanggang 5 Wala na masyadong oras. Kailangan kong humanap ng paraan para makaalis dito, bago pa maging huli ang lahat. Pero makakatakas ba ako? Hindi ko alam. Masyadong makapangyarihan ang bitag na ito. At hindi ko kayang labanan itong mag-isa. Ang grocery store ay nasa kadiliman pa rin, ang mga neon na ilaw ay patuloy na kumikislap, na lumilikha ng isang kalagim-lagim at hindi komportable na kapaligiran. Si Alex ay nakatayong mag-isa sa gitna ng mga estante, puno ng determinasyon ang kanyang mga mata. Ang musika ay unti-unting tumaas sa intensity, lumilikha ng isang pakiramdam ng pag-igting, itulak ang lahat sa isang ruro. Tonight is the last night. This store has tested me enough. It's time for me to face it, to face what it really is. Bawat hakbang sa tindahang ito ay parang isang hakbang na papalapit sa kamatayan, ngunit hindi na ako makatalikod. Kailangan kong makaalis. Hawak ni Alex sa kanyang kamay ang kakaibang susi na ipinadala sa kanya ni Elias. Ito ay mabigat, malamig, tulad ng isang bahagi ng tindahang ito. Muli niyang tiningnan ang susi, tumatakbo pa rin sa kanyang isipan ang mga babalang salita ni Elias. Ang susi na ito ang magbubukas ng pinto sa katotohanan, ngunit handa ka na bang harapin ito? Ang susi na ito kaya nitong buksan ang lahat, ngunit handa na ba ako sa katotohanan? Ang tindahang ito ay nagkulong ng mga kaluluwa, at ngayon ay akin na, siya naman. Naghanap si Alex ng paraan para mabuksan ang sikretong pinto sa shop, kung saan kailangang gamitin ang susi.
Naglakad siya patungo sa malaking pinto, kung saan may lumang kandado at perpektong butas ng susyan para sa susi. Ngunit habang sinusubukan niyang buksan ito, biglang, ang liwanag sa paligid ay tila lumabo at ang mga kakaibang ingay ay nagsimulang tumunog. Naipasok ang susi sa lock, pero hindi ito malumanay na pakiramdam. Pagkapihit ko pa lang ng susi, buntong hininga, parang may nakatayo sa likuran ko, parang gusto akong hilahin sa dilim. At pagkatapos bumukas ang pinto. Bumukas ang pinto, bumungad sa akin ang isang madilim na espasyo, na tanging liwanag lamang mula sa kumikislap na dilaw na lampara ang nagbibigay liwanag sa lahat ng nasa paligid. Parang nilamon ng dilim ang lahat. Pumasok si Alex at napakalamig ng hangin na parang hindi siya makahinga. This isn't a store anymore. This is another world. A world of spirits. A world that I can't explain, but I know that I must find a way out before it's too late. Nagsimulang maglakad si Alex sa kakaibang espasyong ito. Ang malabong mga figura ay patuloy na lumilitaw sa paligid niya, ngunit sa tuwing lumingon siya, nawawala ang mga ito. Umalingaw sa bakanting espasyo ang kakaibang halakhak. Lumaki ang tensyon. But then, I realized something. Kahit nakahanap ako ng paraan palabas, baka hindi na makalabas si Sean. Itong tindahan na to kinuha na siya. I wasn't sure if he was still himself anymore. Umuwi si Alex, pagod at tensyonado ang mukha. Pumasok siya sa kwarto ni Sean, nakatingin sa kapatid na nakahiga sa hospital bed. Nakahiga pa rin si Sean, panay ang paghinga, pero may mali. Tiningnan mabuti ni Alex ang mukha ni Sean, nanlabo ang kanyang mga mata, at biglang bumalot sa kanya ang malamig na pakiramdam. Sean, tao pa ba siya? Nandito pa rin siya, pero may nagbago sa mga mata niya. Yung tindahan yun kinuha na siya. At ako, anong magagawa ko? Umupo si Alex sa tabi ng kama, hinawakan ng mahigpit ang kamay ni Sean. Bumuntong hininga siya, pakiramdam niya ay nawala ang lahat. Biglang nagring ang phone na ikinagulat ni Alex. Tumingin siya sa screen, nakakita ng kakaibang text message mula sa hindi kilalang numero. Itong text message saan nanggaling? Akala ko wala na ako, na makakabalik na ako sa normal kong buhay. Pero hindi pala. Ang picture ay picture ni Sean, nakahiga sa hospital bed, pero may anino sa likod niya. Isang anino na walang hugis. Binuksan ni Alex ang mensahe. Sa screen ay isang larawan ni Sean na nasa isang hospital bed, ngunit may anino na nakatayo sa likod niya, parang kakaibang hugis na umaabot kay Sean. At pagkatapos ay binasa ko ang mga salita sa ibaba ng larawan, pag-aari ka namin. Ano ang nangyayari? Paano ako nakatakas sa tindahan? Bumalik ang tingin ni Alex kay Sean. Ang mga mata nito ay hindi nangangahas na umalis sa mukha ng kapatid. Kahit mukha pa siyang tao, may kakaiba sa kanyang mga mata kumpara kanina. Tumayo si Alex, nagpa siyang gumawa ng isang bagay. Sean, kung hindi kita maililigtas, baka kailanganin kong harapin ang dinala ng tindahang iyon. Hindi lang basta-basta ang pagkuha sa mga kaluluwa ng mga pumapasok dito. It's taking over all of us.